Ayan, welcome again po sa ating channel, dito po sa ating segment na Kwentong Kaguro. Ano po sa ating followers, subscribers po na ating mga kapwa-guro na meron pong concern, i-drop down nyo lang po sa ating comment section. Pag napanood nyo po ito, ano po, para po matulungan ko po kayo nang sa ganun ay mawala po yung inyong concern at makarating din po sa ating top management para at least kahit paano po ay maging boses ang ating pong channel na ito. Ano po? Ayan. Babasahin ko po muna ang concern na ito para nang sa ganon ay mas maunawaan po natin kung ano po ba ang kanyang problema. Ano po? Basahin po natin. Good day po sir, follower niyo po ako sa inyong segment na Kwentong Kaguro. Please hide my identity po. Ako po ay halos kababalik lang po magturo dahil ako po ay naka-maternity. Katatapos lang po ng aking maternity leave. Pagbalik ko po sa school ay sobrang na-stress po agad ako dahil binalik po ulit sa akin ang pagiging advisor. Ngayon ko lang po napansin ang Form 137 po ng seksyong hawak ko na marami po palang mali sa form at ito po ay fault ng previous advisor. Ako po ay grade 10 advisor ngayon pero madami pong problem sa grade 9 record sa form. Ako po ba talaga ang mag-aayos nung nakaraang taon o pwede ko pong ibalik sa dating advisor? Nai-stress na po ako kasi kapapanganak ko lang po. Gusto ko na nga po mag-resign kaso lubog po ako sa loan. Ayan. Okay, napakinggan po natin ang message po, yung concern po ng isang teacher. Sa part po niya, talagang medyo challenging po kasi ang situation po niya ay kagagaling lang po niya sa panganganak. After po ng kanyang maternity leave ay parang lumalabas na ibinalik na po ulit sa kanyang obligasyon bilang advisor. Ngayon, dumako po tayo sa kanyang highlight na concern. Siya po kasi ay may nakita sa kanyang Form 137 na madami pong error yung previous level. Dahil nga po sa sulat niya, sa message niya ay siya po ay current grade 10 advisor. So meaning, kung may erasures o sabihin na natin may problem, may mga mali po sa info sa record po ng previous level which is grade 9, malinaw naman po na talagang dapat ay yung grade 9 previous advisor ang dapat mag-asikaso po nun. Kasi ako po naging advisor din. Meron po tayong tinatawag na school checking. Meron po mga naka-assign na committee dyan kung paano po yung proseso at araw kung kailan i-check, may monitor kung tama po yung input ng advisor doon po sa Form 137. Kasi po ngayon, ang Form 137 ay tinatawag nating SF10 na nandito po lahat ng info ng bata, data ng bata, grade po ng bata mula doon sa previous level. Kaya medyo napakaingat po dapat natin sa ating Form 137. Balik po tayo sa concern ng teacher. Malinaw naman po na dapat talaga ang mag-aayos po nito ay yung dating advisor. Kasi nauunawaan po natin na ang teacher pong ito ay supposed to be dapat mag-focus lang siya dun sa ganyang grade 10. Siguro, ngayon nga pong grade 10 ay malapit na nga po din ang completion ceremony, kaya nag-aayos na uli po siyang mag-ayos po ng documents, ng forms. Kaya dapat ito po ay may address po. Ang aking suggestion po kay ma'am ay mai-consult nyo po sa inyong school head o principal para mai-address po sa kanya ang concern. Kung ano po ang magiging payo po ng principal, kasi kung ako po ang principal, talagang i-inform ko or ipatatawag ko yung dating advisor. Kasi kawawa naman. Nowadays, meron din naman pong ibang school o ibang division na ang mga SF10 o Form 137 na bago ay magkakaiba galing sa iba-ibang section. Kasi nga po, heterogeneous or assorted na po ang sectioning. Maaari din naman na minsan may section, may pagkakataon na lilipat lang sa sunod na taon. Minsan nagsasambutan lang sila ng
documents. Ano po, para at least hindi na trabaho ang mag-sort out. Kaya minsan, kung sino yung magkaklase ng grade 8, magkakaklase din ng grade 9 at siya din yung magkaklase ng grade 10. Pero, bibihira po ang nagawa niyan. Kaya dapat ay assorted po talaga. Ano po, naka-randomize selection din po. Ano po, ang pagsusort ng ating Form 137. Depende po nga po sa ating process naging enrollment sa master list. Ano po, ng grade level kung meron po ang school. Ano po, ngayon, sa concern po ni ma'am, ano po, kita po kasi natin agad yung problema. Wala sigurong naging maayos ang school na magkaroon sila ng school checking kasi nagtataka po tayo. Ano po, kasi ako po ay umupo din as school committee sa school checking. At aside from that, meron pa rin pong tinatawag na division checking. Ano po, kaya hirap po talaga kapag wala talagang maayos na sistema sa paaralan. Wala pong maayos na proseso kasi dapat meron po talagang pinanghahawakan na ang teacher na yun ay nagpa-check o sumunod sa proseso. May naging reseta na dapat ay hinaускip niya o inayos niya. Ano po yung kanyang form. Ano po, kasi kawawa po yun. Halimbawa po sa school may records, kokolektahin ni records yung summary, yung may pinapirmahan, nagpa-check talaga yung teacher. At ganun din naman po sa division. Dapat talaga lahat ng section ay dumaan sa checking. Ano po? At kung mapapansin po natin, naiipit po ano po ang teacher na talagang sabihin na nating may pinagdadaanan o kaya naman ay magdodoble o triple pa ang trabaho, pagod. Nakakaawa din naman. Ano po? At ang final comment po natin regarding po this matter, ano po yung magiging reflection natin? Actually, sa nakikita po natin, meron po rin problema sa ating sistema. Ano po? Kaya nga po ang ating panawagan, yung propose sa ating nakaraang video, na dapat ang ating top management, kung mapapanood at maririnig to, na mas palawakin ang sakop na kakayanan ng ating LIS dashboard para mawala na talaga ang Form 137 na iyan. Ano po, naka-electronic base na lang po, naka-program setup siya na pwedeng i-harvest na lang digitally or online, makukuha na yung data lahat po ng bata after po ma-encode po sa LIS. Ano po, dapat talaga mapalawak po yan. At ang pangalawa po, dapat talaga panawagan po sa ating lahat ng division office, sa ating mga top management sa school, ano po, na dapat ay may maayos na sistema pagdating po sa school checking, division checking. Para nang sa ganun, mas screen, mas matingnan talaga, ma-monitor lahat po ng documents, lahat po ng forms. Ano po, alam kong napakatrabaho nito, ano po, pero kung hindi magagawa yung ating yung mapalawak ang LIS dashboard, ay wala po talaga tayong choice kundi sumunod sa pangalawa. Ito yung ating school checking na gamit yung ating traditional na mga SFs or mga school forms. Ano po? Ayun po. Ano po? Kaya dapat po talaga ay napakahalaga ng maayos na sistema sa loob ng paaralan. Nang sa ganun, hindi po tayo nakakaroon ng ganitong problema. At isa pa po, ang pangatlo ko pong concern, ano po? Sa paghawak po sana ng advisory class, hindi po talaga natin masasabi na hindi napapagod, hindi nagkakaedad o kaya ay hindi lumilipas ang sipag ng isang guro. Kaya dapat talaga random selection din po ang paghawak ng advisory class. Hindi po si B1 o si B2, B3 na lang po ang naging advisor. Kung may mga maaga po tayo, may bago po tayong teachers na pwedeng maging advisor at may potential maging advisor. Kasi that is totally unfair kung lagi na lang si advisor na yon ay taon-taon. Samantalang may advisor naman na mayroon naman teacher na pasarap lang sa buhay na minsan sabihin na po natin nag-iintay na lang talaga ng sahod. Hindi talaga sila nagiging advisor. Ano po? At minsan may malakas ang kapit sa school head na hindi talaga nagiging advisor ang teacher na ito. Ano kaya dapat lagi ang proseso at sistema po natin ay patas. Hindi po unfair para sa nakararami. Ano po, sana ito pong ating video content na ito ay magkaroon ng aral. Ano po, kung meron po kayong suggestion sa ating iba pong viewers na makakapanood kung paano natin tutulungan yung sitwasyon ni ma'am, pwede nyo pong i-drop down sa comment section para po nang sa ganon
mabasa po ni ma'am at makatulong po ito sa kanya. Marami pong salamat. Again, kung meron pong suggestion o maaring i-comment na pwedeng makatulong kay ma'am ay i-drop down lang po sa comment section. Ayan, marami pong salamat. Paglilinaw lang po sa sinabi ko kanina sa paghawak ng advisor. Practicality, hindi naman po lahat ng guro ay laging malakas. Practicality, hindi po laging ang guro ay kayang maging advisor. Kailangan bigyan din naman ng break yung iba. Kailangan mabigyan din naman ng opportunity yung iba para sila po ay mag-grow din. Kasi minsan, yung dating magaling na advisor, kaya magaling siya, kasi wala siyang anak, wala pa siyang pamilya. Pero nung lumipas ang panahon na siya ay nagkaanak, meron ng iniintindi sa bahay, nag-iba na yung kanyang perception, nag-iba na yung kanyang pagkilos bilang advisor. Kaya dahil may pagkakataon talagang nagbabago ang panahon, nagbabago ang lakas ng katawan at nagbabago din ang pagkilos. Depende sa panahon at pagkakataon. Marami pong salamat.